Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rampino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,911 hanggang 2,915. Tila nanigas ang hangin. Nakatitig ang lahat sa Aaron. Walang makakaisip kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ng lahat, si Mo Yanxiang ang pinuno ng pamilya ni Mo. Isa siya sa mga nangungunang numero sa 3 pangunahing pamilya ng negosyo ng Yanjing. Aaron, talagang nangangahas ka bang huwag pansinin ang pagkakakilanlan ni Mo Yanxiang? Hindi rin mapigilan ni Mo Yanxiang na huminga, at ilang dekada na siyang nagnenegosyo, at dahil sa katayuan ng kanyang kapanganakan, halos may puso si Mo Yanxiang na hindi natatakot sa anumang bagay. Ngunit sa sandaling ito, hindi maipaliwanag na takot siya, kahit si Mo Yanxiang mismo ay natigilan, paano siya matatakot, at ang kabilang partido ay bata pa. Aaron, huwag kang masyadong mapangahas. Sabi ni Mo Yanxiang na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi pinansin ni Aaron, sadyang pinabagal ang kanyang lakad, at ang paglipas ng panahon, ay magdadala ng mas malakas na psikolohikal na presyon kay Mo Yanxiang. Bagamat si Chi Yiyan ay mas bata sa Aaron, ipinanganak siyang mas matalino kaysa sa kanyang mga kapantay. Ipinapaliwanag din ito kung bakit nagkaroon ng matalinong lungsod si Chi Yiyan sa murang edad. Matapos mag-abroad ang mga magulang ni Chi Yiyan, nanatili siyang mag-isa sa China, ngunit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit ang mga malalapit niyang kaibigan ay hindi alam kung ano siya. Sa oras na ito, tinitingnan ni Chi Yiyan ang Aaron na may makikinang na mga mata. Bilang isang kabataang babae, mayroon siyang isang katawa-tawa na ideya. Ang isang babae ay magpapakasal pagkatapos ng lahat, at hindi ba siya dapat magpakasal sa gayong lalaki? Wala kang maraming pagkakataon, Aaron Lightmouth sabi. Bahagyang ng inag ang nakakuyom na kamao ni Mo Yanxiang. Hindi niya pinangarap na siya ay pagbabantaan ng isang maliit na bata. Bukod dito, matatakot siya, at wala man lang siyang kakayahan na harapin ito. Kompromiso. Compromise with a child, kung ipagkalat ang bagay na ito, hindi ba magiging biro ang pamilya mo? Si Mo Yanxiang ay isang lalaking gustong magligtas ng mukha. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman papayag na gawin niya ang ganoong bagay. Noon lang, isang grupo ng mga tao ang dumagsa sa likod bahay. Nang makita ang mga taong ito, medyo gamaan ang loob ni Mo Yanxiang. Basura ka, kahit ang mga tao ay hindi nakikita, kahit hayaan siyang makapasok. Galit na sinaway ni Mo Yanxiang ang pinuno ng security team. Matigas ang mukha ng pinuno ng security team. Kung mapipigilan niya ang Aaron, paano niya papasok ang bahay ni Mo? Ngayon lang, lahat sila ay binugbog sa lupa. Kung hindi dahil sa pag-aalala na masasaktan ng Aaron si Mo Yanxiang, hindi matitiis ng pinuno ng security team ang sakit. Mr. Mo, I've informed the people in the boxing hall that they are on their way. Sinabi ng pinuno ng security team kay Mo Yanxiang. Galit na galit si Mo Yanxiang kaya gusto niyang takpan ang bibig ng pinuno ng security team. Malinaw niyang sinasabi sa harap ng Aaron. Talagang hindi niya pinapansin ang Aaron, paano kung gusto niyang harapin siya bago dumating ang mga taga-boxing house. Ngunit sa pagtataka ni Mo Yanxiang, huminto ang Aaron sa oras na ito. Kukumbinsihin kita. Dahil doon, binago ni Aaron ang kanyang direksyon at pumunta sa Chi Yiyan. Ang maliit na batang babae na ito ay nagkaroon na ng kagandahan simula, ngunit ang malaking itim na frame salamin, o sakop ng maraming liwanag. Lahat tama. Aaron malambot na boses sa Chi Yiyan nagtanong. Sa harap ng babaeng ito, hindi mabilang na beses na tumanggi si Aaron,
ngunit hindi ibig sabihin na talagang bumitaw si Aaron, dahil ang babaeng ito, minsang yumako sa panganib ng buong pamilya at tinulungan siya, ang pakiramdam na ito, hinding-hindi makakalimutan ni Aaron. Bakit mo kami niligtas? Tanong ni Chi Hien kay Aaron. May mga dahilan, kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka maniniwala. Kailangan mo lang malaman na sa akin, walang makakasakit sa iyo. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Chi Hien, ipinakita niya na ang isang bata ay hindi dapat magkaroon ng mature, kahit na ang puso ay masyadong mausisa, hindi siya nagtanong. Pumunta muli si Aaron sa gilid ni Chi Donglin, tinulungan siyang tumayo at sumandal sa dingding. Si Chi Donglin ay binugbog ng husto, kahit humihingal, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa Aaron. Nakangiting umiling si Han Sanchen at sinabing, ito ang dapat kong gawin, ngunit may mga bagay na magbabago dahil sa akin. Hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama. Sa mga salitang ito, nagbuntong hininga si Aaron sa kanyang puso. Ang kanyang muling pagsilang ay nagbago ng maraming bagay, na humantong sa kanyang pagkabalisa, dahil kung ang pagbabago ng mga bagay ay magdudulot ng mga benepisyo, o gagawin ang mga bagay na wala sa kontrol, o kahit na baguhin ang kapalaran ng tatlong miyembro ng pamilya, Aaron ay hindi sigurado. Si Chi Donglin ay nagpakita ng isang pangit na ngiti, ngunit hindi siya umimik. Hindi niya alam kung magiging mabuti ba ito o masama sa hinaharap. Ngunit kung hindi dumating si Han Sanchen, ito ay isang masamang bagay ngayon. Malamang na hindi na siya makalabas ng pinto ng bahay ni Mo ng buhay. Hindi nagtagal, dumating sa likod bahay ang boxing house na kabilang sa pamilya mo. Sa 3 tao sa parehong kalakalan, 2 sa kanila ay matipuno. Sa unang tingin, kumakain sila ng lakas na pagkain. Ang isa pa ay medyo mas maikli, at ang kanyang katawan ay mas marupok sa 2 maskuladong lalaki, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kahinaan. Ngunit mararamdaman ng Aaron na sa 3, ang pinakamalakas ay ang maikli. Tumingin ka sa tatay mo. Aaron sinabi sa Chi Hien, ipaalam sa kanya pumunta sa pader, ay din takot sa fighting, sa kaso ng pinsala sa Chi Hien. Nang lumapit si Chi Hien sa dingding, direktang itinoon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa pandak na lalaki, ang kanilang mga kalamnan ay ginagamit upang takutin ang mga tao. Dahil ikaw ang pinakamalakas, kaya mo ito, sabi ni Aaron. Medyo nagulat ang mga mata ng maliit na lalaki. Mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang siya ang pinakamalakas. Gayunpaman, madaling makita ito ni Aaron, na talagang hindi niya naisip. Aaron, nabalitaan ko na ang tungkol sa performance mo sa Wuji Summit, pero kung sa tingin mo ay makakagulo ka sa pamilya mo, mababa ang tingin mo sa pamilya mo, malamig na sabi ng maliit na lalaki, Wuji Summit. Humalaklak si Aaron at sinabing, sa tingin mo ba maganda ang ginawa ko sa Wuji Summit? Sayang at hindi ko man lang natapos ang aking warm-up, at ang basura ay nasa ilalim na ng entablado. Ang warm-up ay hindi tapos na. Kumunat ang noo ng maliit na lalaki. Mas makapangyarihan ba ang kanyang pagyayabang kaysa sa kanyang husay? Pero kung hindi siya nagyabang, nakakapagtaka. Sa kasalukuyan, lahat ng tao sa martial arts at Taoism circles ay may iba't ibang pagsusuri sa unang labanan ng Aaron Wuji Summit. Gayunpaman, maraming mga tao ang nag-iisip na ang Aaron ay sumabog ang lahat ng kanyang lakas sa isang iglap, na naging dahilan upang ang kabilang panig ay hindi handa. Iyon ang dahilan kung bakit nalikha ang ganitong uri ng nakakagulat na pakiramdam. Sa madaling salita, nararamdaman nila na ipinakita ng Aaron ang kanyang pick sa unang labanan ng Wuji Summit. Dahil ang Rurok ay naruroon, hindi sapat na matakot. Sa katunayan, ang tugatog ng Aaron, natatakot ako na pagkatapos lamang magising si Linlong, ay kwalipikadong hayaan siyang ipakita ang kanyang pinakamataas na lakas. Ang mga ordinaryong tao sa mundo, Aaron Breath, maaari silang mamatay ng paulit-ulit. Sa tingin mo hindi ko limitahan ang laro kahapon? Nakangiting tanong ni Aaron. Totoong ganoon ang iniisip ng maliit na tao, at maraming tao sa Yanjing Martial Arts Circle ang nag-iisip. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang estado ng Aaron, tila ang iniisip nila ay hindi pare-pareho sa mga katotohanan. Pero, 14 na taong gulang pa lang si Aaron. Ano pa ba ang magagawa niya? Dapat mong malaman na bilang karagdagan sa talento, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang maging isang tunay na master. Ibig sabihin,
Halos imposibleng umiral ang mga kabataan at malalakas na tao. Ngayon lang ang araw para ipakita sa akin ang iyong mga limitasyon. Nang matapos ang maliit na lalaki, napatingin siya sa dalawang matipunong lalaki sa tabi niya. Dahil nakita siya ni Aaron, siya ang pinakamakapangyarihan sa tatlo, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng kanilang oras. Ang limitasyon. Aaron disdains isang ngiti, sabihin, mayroon ka bang kwalifikasyon na ito? Kinagat ng maliit na lalaki ang kanyang mga ngipin at nagalit sa mga salita ni Aaron. Bahagya siyang tumingkayad at umatake. Aaron kamay negatibo, liwanag sinabi, bigyan ka ng pagkakataon, kung maaari mong makilala ako, sumuko ako. Aaron, masyado kang mayabang. Marahas na uminom ang maliit na lalaki at tumapak sa lupa gamit ang dalawang paa. Binasag niya ang paving stone. Nang makita ang eksenang ito, tumawa si Mo Yanxiang. Ito ang pinaka-humble na tao sa boxing house ng kanyang pamilya mo, ngunit siya ang pinakamakapangyarihan. Hindi mabilang na mga eksperto ang nakatanim sa kanyang mga kamay. Ang mapagmataas na pag-uugali ni Aaron ay tiyak na magiging multo ng kanyang boxing. Hindi natatakot si Mo Yanxiang na ang pagkamatay ni Aaron sa pamilya mo ay magdadala sa kanya ng problema, dahil ang pamilya Han ay isang hamak na pamilya lamang sa kanyang paningin. Kahit na namatay si Aaron sa pamilya mo, ang pamilya Han ay walang lakas ng loob na humingi ng gulo sa kanya. At ngayon ay umalis na si Aaron sa pamilyang Han. Hindi na kailangang mag-alala ni Mo Yanxiang tungkol dito. Dumagundong ang hangin ng boxing. Tumanggaw si Aaron na may paghanga. Ang lakas talaga ng batang ta. Kung susukitin natin ang lakas ng Apocalypse, naabot man niya ang antas ng DZ. Ito ay isang napakabihirang kaharian para sa mga tao sa secular na mundo. Sa kasamaang palad, para sa Aaron, ang D-level ay parang mole ant lang. Kahit napaparating na ang antas ng tiyan, wala itong magagawa sa harap ng Aaron. Sa isang malakas na suntok, umiwas si Aaron sa huling sandali ng isang lapad ng buhok. Inakala ng lahat na mahuhulog ang Aaron sa suntok, ngunit hindi pa rin siya nasaktan. Maliit na puso biglang nagulat, Aaron sa huling sandali upang maiwasan, ay hindi ang kanyang mabagal na reaksyon, good luck, ngunit sinasadya niya ito. Kung gayon ang kanyang lakas ay dapat na higit sa kanyang sarili. Ipagpatuloy mo. Ang boses ni Aaron ay nanggaling sa kanyang tainga. Galit na galit ang maliit na lalaki. Mamatay. Matapos umungol ang maliit na lalaki, agad siyang nagsimulang bumantong hininga nang walang magawa sa Aaron ng Aaron. Sayang ang kanyang oras upang makipag-away sa isang mahinang tao. Tapos na. Matapos makinig sa mga salita ni Aaron, lumitaw ang kanyang figure sa likod ng maliit na lalaki. Tingnan Aaron isang kamay upang hawakan ang likod leeg ng maliit na tao, itaas ang isang kamay upang hayaan ang maliit na tao na mawala ang sentro ng grabidad at pumailanglang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa lakas ng isang kamay, binuhat niya ang maliit na lalaki at lumipad. Susunod, Aaron paapidal, tumalon, bago ang maliit na tao ay hindi nakarating, isang suntok sa gulugad ang maliit na tao. Nang maramdaman ng maliit na lalaki ang sakit mula maliit na tao, nang maramdaman ng maliit na lalaki ang sakit mula sa kanyang likod, ang kanyang mukha ay nababalot ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang sapat na ang suntok na ito para mabali ang likod niya. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, natatakot ako na kailangan niyang manirahan sa isang wheelchair. Bang! Ang maliit na lalaki ay nahulog sa lupa at naghagis ng alikabok sa buong kalangitan. Hindi siya sumigaw sa sakit, ngunit ang kanyang mukha ay ganap na desperado. Mo Yanxiang, mayroon ka bang mga katulong? Lumingon si Aaron kay Mo Yanxiang at nagtanong. Naramdaman ni Mo Yanxiang ang tunay na takot. Sa oras na ito, hindi na niya itinanggi na siya ay mahiyain kapag kaharap ang isang bata, dahil ang batang ito ay hindi isang ordinaryong bata. Kahit na ang pinakamakapangyarihang tao sa ilalim niya ay kayang kayanin ito ng ganoon kadali. Aaron, anong gusto mo? Huminga ng malalim si Mo Yanxiang at nagtanong. Sa oras na ito, kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang sariling wakas. Kung sinuntok siya ni Han Sunny sa lumang buto, baka hindi na niya mailigtas ang kanyang buhay. Gaano katagal mo ibabalik ang lahat ng bagay na inalis mo sa pamilya Chi, kahit isang piraso ng dumi ng daga? Sabi ni Aaron. Bagamat ayaw pa rin ni Mo Yanxiang, pagkatapos ng lahat, ang kanyang plano ay nagbayad ng malaking halaga. Kung ibabalik niya ito,
Masasayang ang lahat ng naunang tagumpay. Ngunit paano hindi masusunod ni Mo Yanxiang ang matinding kahilingan ng Aaron? Bago man lang siya makaisip ng paraan para harapin ang Aaron, kailangan niyang magkompromiso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!